Ayun guys, 22.2 liters. You serious? Alright guys, good morning, we're back! Toyota Wigo 2024 model G variant guys, 1.0 liter, 3 cylinder. So andito tayo sa Total S-Lex. So heading tayo sa BGC, about 39 to 40 kilometers. So ayan, papakita ko sa inyo kung gaano katupid itong Wigong to. So ito yung tinatawag nila ang pambansang pang city drive guys. Bukod sa mura na maintenance, matipid sa gas, napakadali pang i-drive, napakadaling i-park. Sana all. Tapos ayan guys, so marami naman siyang mga other models na kalaban, pero dito tayo kay Toyota Wigo, hey Wigo boy. So ayan guys, alright, let's go. So time check, 7:10. So yan, ang ating goal, kailangan by 9 o'clock makarating tayo. So pakita ko sa inyo guys. So ito, ayan. So 2 bar lang ating gas. Ito yung sa average kilometer, 16.5. So city driving ko yan ha. So yan yung range natin. Naabot naman tayo kasi 109, 40 lang, di ba? So reset natin. Yan, dito tayo. Hold lang natin yan. Yan, reset natin. Alright, so punta tayo sa ating destination and let's go. So ayan, seatbelt muna tayo. Alright, so mamaya pakita ko sa inyo guys. Okay, so andito na tayo guys. Malapit na tayo sa Caltex. So 28 kilometers to go. So mahigit 10 kilometers na yung tinatakbo natin. And nag-average na tayo ng, kasi highway naman to, expressway. So 25.6 kilometers. Mamaya magkakaalaman pagdating natin ng C5 doon traffic. Pero yun nga, so napakaswabe talaga nitong si Wigo. Because sa, ayan nga, upgraded na talaga yung interior niya compare sa dati. Apple CarPlay na rin to ready. Android, Apple CarPlay, ayan. So bukod dyan, digital na rin tong ano, ayan, yung parang may screen dyan, yung sa aircon. Kahit pa paano, di ba, medyo high-tech na, tsaka push button. Tapos ayan nga, ayan, so yun yung kagandahan dito. Tapos may control ka na ng audio sa yung steering wheel. Tapos meron na din siyang traction control dito sa gilid. Of course, power fold naman lahat, normal yan. And then power fold din tong side mirror. Hindi yan automatic guys, manually kailangan mong gawin. So ayun, but the rest, kagandahan dyan, may built-in dashcam na siya. Gumawa tayo ng vlog nyan. May rear view camera na din yan. Yan ang kagandahan din dyan. And of course, meron yung DRL na nasa labas guys. Alright, so yun lang. So let's see mamaya. Okay, eto na nga tayo guys, SM Ora. So dito tayo sa C5 ramp pataas, 26.3 kilometers per liter. Okay, so ayun guys, malapit na tayo. St. Luke's, SNR. Dito na tayo sa may 5th Avenue, 32nd Street. So ayan, 23.1 kilometers. Grabe guys, super tipid ni Wigo. Swabing swabe. So hantay ng parking. For the car to come out. Alright guys, so dito tayo sa 3 parking. Let's go. Guys, 22.2 liters. Mula doon kanina sa S-Lex hanggang dito sa parking. Alright, so ayan guys, once again, swabing swabe, super tipid. And alright guys, so sharing you my average fuel consumption, 22.2 kilometers per liter. Total distance travel from Laguna to BGC, about 40 kilometers. Fuel cost nowadays is 59 point something per liter. If example, round it up 60, right? So 2 liters lang yung na-consume ko guys during my whole trip. So that's about 120 pesos lang. So mas mahal pa yung tinol ko compare sa ginas ko. So okay guys, so a lot of colleagues, friends are asking me, why did you not get hybrid, things like that, Yaris, diba, Cross. But of course guys, napakamahal. It's twice the price. So Toyota Wigo, low maintenance, tsaka talagang super tipid. My fuel will get me sa maraming distance, so super tipid. And yun nga, since I do hybrid work, so ayan, usually ako lang yung sakay or meron akong isinasabay pabalik, diba? So ayun, so super tipid talaga siya kahit 1 to 2 passengers, and super sulit sa travel guys. It will get you more kilometers and then hindi masakit sa bulsa. Alright, so if you want more Toyota Wigo experience and mga insights, so
I'm showing you guys on my channel sa mga PMS, anything that yung mga DIY. Alright? So once again guys, if you want more, please like and subscribe. Bye!